Hello guys, welcome back to my channel. Today we have another exciting video about one of our very important household appliances, and that is the kettle. And most households are using it, especially those who are coffee lovers, not only coffee lovers but also tea lovers. But how about if your kettle ceases to function anymore? What will you do? Is it necessary to just junk it or throw it in the garbage? So here I will give you some tips on how to troubleshoot or repair the electric kettle, and it has 3 scenarios. Mga kabuting-ting, paano mag-repair ng electric kettle nang walang tester? Unang-una, i-check natin yung power. Ayan, wala pong power siya, walang ilaw. So ano pong gagawin natin? I-check po natin yung bottom parts ng kettle. Yun po yung dalawang terminal. Yung pong nasa gitna, wala po yan. Yung pong dalawang terminal na yan, yan po ang nagko-contact dito sa bottom parts ng kettle. So ang gagawin natin, linisin po natin yung dalawang terminal na yun. Maaaring ito po ay may kalawang na o kaya madumi. Linisin po natin mabuti. Yan, kiskisin po natin ng maliit na screwdriver. At tapos pag nalinis na po, itaas po natin yung terminal na yun. Yan. Ito naman pang isang terminal na tumukhang madumi rin. Ayan o, nangingitim siya. So, linisin po natin mabuti ito. Yan. Hanggang sa ito yung luminis. At pagkatapos, hilahin din natin itong pataas. Ayan po mga kakalikot, malinis na po ito mabuti. At pagkatapos mga kakalikot, ito naman bottom parts ng kettle ang ating linisin sa pamamagitan ng diha upang mawala ang kalawang at mga dumi nito. Ayan po mga kakalikot, linisin po natin siya mabuti hanggang sa ito'y kumintab. Ayan mga kakalikot, testing na po natin. Power off muna natin bago i-plug sa kuryente. Ayan, saksak po natin and then power on. O ayan mga kakalikot, may ilaw na po yung kettle. Mga kakalikot, paano natin naayusin ang ganitong kettle? No power, no heat. So mga kakalikot, testing po natin. Isaksak po natin sa plug, no power. Yan, i-on natin, no power, no lights. Ayan po mga kakalikot, wala talagang power. No lights, no power. So ano ang gagawin natin dito? So ano ibig po sabihin nito mga kakalikot? May problema talaga ang kettle na ito. So yan, plug po natin. Ibig po sabihin nito, mismo ang kettle ang may sira. At bibigyan ko kayo ng idea kung alin dyan ang lagi nasisira. Tingin ko mga kakalikot, okay naman itong bottom parts na ito. Usually mga guys, ang karamihan sira ng electric kettle ay dito sa parte na ito. So keep on watching and I will show you how to fix it. So mga kakalikot, buksan po natin ang parte na ito. So kung paano bubuksan, meron pong screw dito sa bottom parts at yun ang ating tatanggalin. At pag natanggal na po yung screw, hilahin po natin pataas yung handle. Ayan. At saka i-press po natin yung taas na parte. Tapos hilahin po natin. Ayan po, natanggal na po natin. At ganito po ang itsura pag tinanggal yung takip ng handle. Ito po yung switch on button. Ito po yung nagbibigay ng power dun sa kettle upang ito yuminit. Ayan mga kakalikot, tanggalin po natin yung button. At ito pong screw dito, tatanggalin po natin to. At para matanggal tong parts nito, i-push lang natin downward. Ayan po mga guys, natanggal na po natin. At makikita nyo sa loob, merong spring. At nandun din po yung contact points. Ito ang nagbibigay ng power
downward dun sa kettle. So kailangan po natin buksan ito. At para matanggal ito, just push down. At ayan, boom! Natanggal na po natin. Ayan po mga kakalikot, natanggal na po natin. Makikita nyo yung mga contact points. Yun po at mukhang ito'y mga may kalawang na at madami. So, ano po ang gagawin natin? Ito po ililinisin natin sa pamamagitan ng sandpaper. Yung medyo magaspang na sandpaper. Ayan po mga kakalikot. Linisin po natin mabuti sa pamamagitan ng sandpaper. Medyo mahirap linisin yung nasa ilalim. So, ang gawin natin, medyo i-pull up natin. Ayan. Para malinis natin mabuti. Kung makikita nyo mga guys, may kalawang ito, madami. So, kailangan natin linisin ito mabuti. So, ayan mga guys, kasi natin mabuti ng sandpaper para ito'y luminis ng gusto. So ayan mga guys, mukhang nalinis na mabuti. So ang gagawin natin, ibalik natin yung pinull up na terminal. Ayan yan. Yan po mga kaibigan. So mga guys, balikan na po natin yung spring at yung button. Ayan, ganyan lang po pagbalik nun. I-press down nyo, yan. Press down, and then pag nag-click, okay na. So ayan mga kaibigan, nabalik na po. Yan, i-click po natin, yan. So okay na po. Ayan po mga kakalikot, balik na po natin, tapos i-screw natin. At pagkatapos, balik na po natin yung button. Ayan, yan. Yan, ganyan lang po mga guys. At saka mga guys, balik natin yung cover handle. Yan, ganyan lang po ang gagawin. At pagkatapos, balik po natin yung screw. Yan, ganyan lang mga guys. Ayan mga kabuting-ting. Nabalik na po natin yung cover. At okay na. Ayan mga guys, lagyan po natin ng konting tubig para matesting natin kung okay na ang detail na ito. So mga kabuting-ting, i-test na po natin, saksak na po natin sa power. And then, click on. And boom! Umilaw na po yung indicator light. So mga kaibigan, nagpa-power na at meron ng ilaw yung indicator light. So maghintay na lang po tayo ng ilang minuto hanggang sa ito ay kumulo. Okay, panoorin po natin itong video nito para magkaroon ka ng idea kung paano gagawin ang ganitong klaseng electric kettle. Kahit po hindi nyo i-plug sa outlet, malalaman po natin kung ito'y okay o hindi sa pamamagitan ng tester. Ito pa yung tester, ilagay natin sa S100. At dito pa makikita natin ang mataas na value ng continuity. Okay mga kakalikot, simulan na po natin. Ayan po, ganyan po ang mag-test ng continuity. I-power on po natin. Ayan, wala pong reading. Subukan po natin isaksak sa power. Click. Then, wala po talagang ilaw ang indicator light. So, ano po ang dapat natin gawin mga kakalikot? So, i-test po natin yung dalawang bilog sa bottom parts ng kettle. Ito pong dalawang bilog. Itong nasa gitna po ay wala po yan. Itong dalawang bilog, yan po ang testing natin. So now, let's try it. Ayan po mga guys, wala po talagang reading. So ibig sabihin, sira po talaga ito. I-power on po natin. So, wala po talagang reading. So ang gagawin po natin, buksan po natin itong bottom parts ng kettle. At i-unscrew natin yung tatlong screw na yon.
Ayan po mga guys, buksan po natin. Ayan, makikita nyo may mga wiring dyan. Okay mga kakalikot, i-test po natin. Makikita nyo itong wire na ito ay galing doon sa switch. Yun yung isa rin na po na yun, galing doon sa switch. So, i-test po natin yung continuity ng switch. Kung ito po ay buo o hindi. Ayan po mga guys. Okay naman guys yung contact points. So, hanapin po natin kung alin ang diferensya. Pero bago yun mga guys, i-testing muna natin yung heating element ng kettle na ito. Ayan mga guys, yan ang heating element. So yan, i-test po natin. Ayan po mga guys, mukhang may diferensya ang heating element. Ayan po mga guys, tama ang hinala ko. At sa ganitong senaryo, pag sira ang heating element, kailangan po natin bumili ng bagong heater. So hanggang dito na lang mga kakalikot. Please watch another episode of my video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe and hit the notification bell so that you are updated to my next video. Ang inyo pong pag-subscribe sa isang tulad kong content creator ay isang malaking tulong po. Thank you for watching and God bless us all. See you!